Magandang araw mga ka-noodles. Bago natin umpisahan ang ating video, ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ang prediction ng German military, World War III sa taong 2025. Pagsusuri sa nalabas na mga dokumento ng hukbong Aleman. Ang ikalawang pandaigdigang digmaang ay natapos noong 1945 at mula noon, hindi na naranasan ng mundo ang isa pang pag-aaway na may ganoong kahalagahan. Ngunit, maaaring magbago ang lahat ng mas mabilis kaysa sa iniisip natin. Sa pag-aaral ng mga nababasang dokumento, tila may mga senaryo at posibleng kaganapan na naglalarawan ng isang posibleng panganib sa ating kasalukuyang panahon. Leak na mga dokumento ng hukbong Aleman. Iniulat ng tabloid na Aleman na Bild ang isang tiwaling ulat ng hukbong Aleman na naglalantad na maaaring nagbabalak ang Russia ng diretsahang digmaan laban sa mga bansa na kasapi ng NATO. Ang pagsiklab ng ganitong klaseng impormasyon ay laging nagdudulot ng agam-agam at maraming tanong sa isipan ng madla. Ngunit, hindi maikakaila na ang pagsilip sa mga dokumento na ito ay nagbibigay daan sa pag-unawa sa posibleng kaganapan sa hinaharap. Depensa ng alyansa sa taong 2025. Inilantad ng tiwalang dokumento ang ilang mga mapanghusgang senaryo, ngunit ang pinakababahala sa mga ito ay may pamagat na Alliance Defense 2025. Ang pangalang ito pa lamang ay nagbibigay daan sa pagsasalin-salin ng damdamin ng kaba at takot. Ngunit sa halip na padalos-dalos na reaksyon, mahalaga ang maingat na pagsusuri at pagsaliksik. Ang hipotetikong offensive ng Taglagas. Ayon sa isang pagsasalin sa Ingles ng The New York Post, ipinaliwanag ang detalye. Ang militar ng Russia ay magsisimula ng malaking opensiba sa Taglagas ng taong 2024 na may kumpiyansang dulot ng pag-urong ng pinansyal na suporta ng kanluran na natatanggap ng Ukraine. Ang tanong ngayon ay, gaano katotoo ang mga ulat na ito? May sapat bang ebidensya upang ituring itong hindi lang pangalang haka-haka? Hanggang 200,000 bagong tropa ng Russia sa Ukraine. Pagkatapos, sa simula pa lang ng Pebrero taong 2024, maaaring magmobilisa ang Russia ng hanggang 200,000 bagong tropa papunta sa Ukraine. Ang ganitong malaking bilang ng tropa ay nagbibigay daan sa posibilidad ng malawakang tensyon at kaguluhan sa rehiyon. Ano ang mga motibasyon ng Russia sa pagpapadala ng ganitong karaming tropa sa Ukraine? Cyberattacks na naka-aim sa Baltic. Ang hipotetikong senaryo ay nagteteorya na hindi lang tututok ang Moscow sa Ukraine. Iniisip ng dokumento na sa Hulyo ng 2024, ang Russia ay magtutok ng mabibigat na cyberattacks sa Estonia, Latvia, at Lithuania. Ang cyber warfare ay isang modernong paraan ng pag-atake na maaaring magdulot ng malawakang pinsala at gulo. Paano natin haharapin ang ganitong klaseng panganib? Kaguluhan sa Baltic. Sa parehong oras, ang Russia ay magtatangkang buhayin ang tensyon sa pagitan ng kanilang mamamayan at ng lokal na populasyon ng mga bansang Baltic upang ihanda ang mga bagay para sa susunod na hakbang. Ang pagpapalala ng tensyon sa rehiyon ay maaaring magsilbing sagisag ng isang mas malaking pag-aaway. Paano ito nakakatulong o nakakasama sa pangkalahatang kapayapaan? Zapad 2024. Sa ilalim ng pangalan ng military exercises, na tinatawag na Zapad 2024, iniisip ng dokumento na maaaring muling pagsamahin ng Russia ang mga 50,000 tropa sa kanluran ng bansa at sa Belarus. Ang military exercises na ito ay maaaring magsilbing isang pampasindak na senyal. Paano natin ito dapat interpretahin at ano ang ating mga hakbang upang mapanatili ang seguridad? Ang daang patungo sa Kaliningrad. Higit sa lahat, magmamanyobra ang Moscow ng tropa patungo sa Kaliningrad, isang Russian enclave sa Baltic Sea na matatagpuan sa pagitan ng Poland at Lithuania, parehong miyembro ng NATO. Ang ganitong kilos ay maaaring magsilbing panggugulo o tila isang malupit na forma ng pagbibanta. Paano tayo makakasiguro na hindi ito mauuwi sa mas malaking pag-aaway? False Flag Operation. Iniisip ng dokumento na mula sa oras na iyon, maaaring gamitin ng Kremlin ang dahilan ng isang parating na atake ng NATO upang ipadala ang mga tropa sa Poland at Lithuania. Ang paggamit ng false flag operation ay isang maingat na estratehiya upang mapanatili ang pag-atake ng Russia sa kanyang pabor. Paano natin malalaman kung ito ay totoo o hindi?
Ang Suwaki Gap. Ang resulta ay ang pag-angkin sa Suwaki Gap, isang pirasong teritoryo sa pagitan ng Poland at Lithuania na mag-uugma sa Belarus at sa kanyang kaalyado, ang Russia, patungo sa Kaliningrad. Ang ganitong hakbang ay maaaring magbukas ng pintuan ng mas malalaking konflikto. Ano ang magiging papel ng NATO sa ganitong sitwasyon? Pagkakataon matapos ang eleksyon ng US. Binibigyang diin ng British newspaper na The Independent na ayon sa tiwalang report, gagamitin ng Kremlin ang panahon pagkatapos ng eleksyon ng US sa taong 2024 upang magkaroon ng puwang para gumalaw sa Baltic. Ang panahon ng pag-aalsa o pag-atake ay maaaring maging kritikal sa pagsulong ng pangyayari. Paano tayo dapat maghanda para rito? Yun akusasyon. Sa Enero ng 2025, matapos ang isang pagpupulong ng UN Security Council, iniisip ng dokumento na maaaring mapagbintangan ni Putin ang mga kanluraning bansa ng plano na patalsikin siya. Ang diplomatic na aspeto ng gulo ay maaaring magsilbing isang malubhang hamon. Paano tayo makakapagtagumpay sa larangan ng diplomasi? Paghawak sa Baltic. Gamit ang ekskusa na ito, maaaring mag-aklas si Putin ng mga tropa patungo sa Belarus at patawid sa Baltic sa Marso ng 2025. Ang mabilisang pag-unlad ng pangyayari ay maaaring magdulot ng kakulangan ng oras para sa iba't ibang bansa na makapagplano at makahanda. Paano natin mapapabagal o maiwasan ang ganitong kaganapan? Counterpoint. Pagkatapos, ilalabas ang 30,000 na tropa mula sa Germany upang kontrahin ang mga 70,000 sundalong Ruso sa Belarus. Ang direktang pagpapatunggali ng mga puwersang militar ay maaaring magbukas ng pintuan para sa isang malawakang digmaan. Paano natin ito maiiwasan at mapanatili ang usapang diplomatiko? Diretso at harapang pag-atake. Ang NATO, nababahala sa posibilidad ng mga hinaharap na pag-atake ng Russia, ay magiging sangkot sa direktang pag-atake sa pagitan ng mga kanlurang tropa at ang militar ng Russia. Ang ganitong pagkilos ay maaaring magsilbing sukatan ng kahandaan ng pandaigdigang komunidad sa pagharap sa matinding krisis. Paano natin ito mapagtagumpayan nang hindi umuwi sa mas matinding alitan? Ano ang German para sa spekulasyon? Siyempre, mahalaga na tandaan na ang senaryong ito ay pawang pantasya lamang, at ito ay isa lamang sa maraming mga theoretical na landas na iniaaral ng hukbong armado ng Aleman at ang NATO sa pangkalahatan. Ang pangangaral na huwag magpadala sa takot at spekulasyon ay isang mahalagang paalala sa atin na ang pinakamahalagang bagay ay ang mapanatili ang kapayapaan at hindi agad padalos-dalos na gumawa ng desisyon. Lahat ng posibilidad ay nasa lamesa. Ayon sa The New York Post, kinontak ng Bild ang mga pinagmulan mula sa Ministry of Defense ng Alemanya at nakakuha ng sumusunod na sagot, ang pagsasaalang-alang sa iba't ibang mga senaryo, kahit na napakakaunti ng kanilang kahulugan, ay bahagi ng pang-araw-araw na gawain sa militar, lalo na sa pagsasanay. Ang pangangaral na ito ay nagbibigay daan sa katotohanang ang lahat ng posibilidad ay dapat ituring na totoo upang masiguro ang kahandaan at katalinuhan ng bawat bansa. Huwag tayong manghuhula para sa Sweden. Ang Alemanya ay hindi ang tanging bansa na nababahala sa Europe. Nagbabala si Swedish Civil Defense Minister Carl Oskar Bohlin na maaaring magkaroon ng digmaan sa Sweden at ang kanyang layunin ay hindi upang takutin ang mamamayan kundi ihanda sila sa posibleng pangyayari. Ang ganitong uri ng mga babala ay nagpapaalala sa atin na ang bawat bansa ay may responsibilidad na panatilihin ang kanilang sariling seguridad at kaligtasan. Horoscope ng nakaraang taon. Samantalang iniulat ng Russian News Agency na TASS na isang kinatawan mula sa Ministry of Foreign Affairs ng Russia ang nagsabi na ang tiwalang dokumento mula sa Bild ay kasing halaga at kahalagahan ng horoscope ng nakaraang taon. Ang ganitong pahayag ay nagbibigay diin sa posibilidad na ang mga ulat na ito ay hindi dapat seryosohin ng masyado. Ngunit, ang mga ganitong pahayag ay maaaring magsilbing diversionary tactics upang ilihis ang atensyon mula sa tunay na layunin. Walang komento, maliban sa isa. Hindi ko papansinin ang ulat na ito ng Bild, sabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov, binigyang diin na, sa kamakailan, ang pahayagang ito ay madalas nang naglalathala ng iba't ibang peking balita at sismis. Ang hindi pagkomento ng Russia ay maaaring magsilbing mitsa ng mas maraming spekulasyon at pagtatanong. Ano ang kanilang itinatago, kung mayroon man?
pagwawasak o pangakalahatang kapayapaan. Ang pag-aaral sa mga leak na dokumento mula sa hukbong Aleman ay nagbibigay daan sa isang malalim na pagsusuri sa mga posibleng kaganapan sa hinaharap. Ngunit, mahalaga ang maingat na pagpapasya at hindi padalos-dalos na pag-atake sa anumang bansa. Ang pangunahing layunin ay dapat na mapanatili ang kapayapaan at iwasan ang pagdapo sa alitan na maaaring magbunga ng mas malaking digmaan. Sa pagtutulungan at maingat na pagsusuri ng pandaigdigang komunidad, maaaring matiyak na ang mundong ito ay mapanatili ang kasaysayan ng kapayapaan at hindi ng karahasan. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.